yung mga mahalaga sa'yo kesa sa Kanya. Kukunin niya yan para ikaw mag-surrender ka na sa Kanya. So, that moment na nag-surrender na ako kay Lord, ayun na, yun na yun. And then, nung nandito na nga tayo kay Lord, di ba, natanggihan na nga natin yung mga nasa ng ating laman, denying ourselves, binigyan tayo ni Lord na, di ba, nandyan na yung Holy Spirit, di ba, nandyan na po ang banal na Espiritu na nagbibigay po sa atin. Nung sabi dito, di ba, peace. Ayan po yun, no? Sabi dito, the land is still ours because we have sought the Lord our God. Kasi nasik natin ang Panginoon at pinagsasalu-saluan na natin ang bunga ng banal na Espiritu. We have sought Him and He has given us peace on every side. So kung nasa ng presensya ng Diyos, kung nandyan sa buhay mo kapatid, peace, priceless, peace, contentment, love, joy, which is dati wala eh. Diba? Wala kang satisfaction sa buhay mo. Palagi mong hinahanap yung void. Binigay ni Lord yung void na yun sa puso mo para hanapin mo siya. Pero tayo, nung makamundo tayo, hinahanap natin sa mga makamundong bagay. So, ang kasiyahan natin, base lamang sa mga nangyayari sa buhay natin, based on happenings, di ba? Happiness based on happenings. Yan tayo dati. Pero ngayon, yung binigay ni Lord na peace, contentment, love, and joy, na kahit may mga problema, may unos, may tinagdadaanan ka sa buhay mo na mahirap, nandun yung deep joy sa puso mo. Kasi siya, Panginoon yun. Yan ang hatid niya sa atin. Priceless. Na, yan nga yung, alam mo kung pwede lang nating iparanas yung nandito sa puso natin dun sa mga makamundong tao. Kung pwede lang di ba? Di ba? Kung kulang kasi yung mga salita para talagang maniwala sila, hindi eh. Talagang kailangan nilang maranasan. Kailangan nilang ma-encounter ang Panginoon sa buhay nila. Kailangan nilang isurrender yung mga sarili nila kasi from that moment, nagawa na nila yun, nawala na sila dito sa kasamaan ng mundo, yung nasa nila dito, doon nila maaatin. Yung peace na sinasabi po dito sa natapik ni Sis Nika. Peace. Priceless yan eh, kasi pwedeng nasa iyo ang lahat ng bagay sa mundo, pero wala ka namang peace, kapatid. Anhin mo yan. Anhin mo yung yaman mo. Anhin mo yung lahat-lahat ng makamundong material na bagay na meron ka kung wala ka namang peace of mind, 'di ba? Lagi kang namumroblema, may mga sakit, 'di ba? Paano mai-enjoy yan? Wala po talaga ang kayamanan natin dito dapat sa mundo, wala po. Dapat nasa Diyos na po. Kasi diyan mo mararamdaman yung totoong contentment, yung totoong peace. Na pagka naranasan nga po ng mga makamundong tao, ay hindi na po talaga sila babalik dito sa pamumuhay nila sa kasalanan dito sa mundo. Kasi yan tayo no? Tayo kahit anong tempt sa atin ni Satan na bumalik tayo sa dating tayo, ay hindi na. Priceless to Kahit may problema, kahit mahirap tayo ngayon, basta nandyan ang presensya ng Diyos, nandyan yung 'di ba, yung mga bunga ng banal na espiritu, yan na yung mas pipiliin natin. Kasi nandun na yung kayamanan natin Spiritual na bagay na, pang makalangit na. Yan yung eternal versus dito na pansamantala lamang. Masisira, temporary lamang. Don't compromise your eternity for your temporary comfort. Comfort dito sa lupa. Wag, kapatid. Kasi matatapos yan Saglit lang ang buhay dito. This is just a shadow, a glimpse. Ang totoong buhay magsisimula after life. Eternity. Diyan. Diba? Kaya nga po, ngayon pa lamang mga kapatid, kahit may nararanasan kayong unos sa buhay nyo, tiisin nyo po mga kapatid. Kasi pag sinabi ng Panginoon, pag ginawa mo yung mga utos niya, yung sa kalooban ng kanyang salita, pagka sinabi niya yung pangako niya, tutuparin niya yan. For God cannot lie. Kayang-kaya mong panghawakan yan. Kasi salita yan ng Diyos Ibibigay niya yan sa'yo. We are at the mercy of itong physical realm or natural, itong physical world is at the mercy of spiritual, unseen. Nandun ang source, yun ang source. At dapat, 'di ba, sabi nga po natin nung mga nakaraan na banggit natin, ang faith, ang pananampalataya po ay kino-convert niya po ang unseen to seen. 'Di ba? Yung spiritual to physical. So kung may pananampalataya ka, dahil nga po nandyan sa pangako ng Panginoon, nasa sa kanyang salita. Dineclare mo sa buhay mo yung kanyang salita. From spiritual, magmamanifest yan sa physical. Kaya kailangan talaga i-declare mo sa buhay mo yung salita ng Diyos.
May sakit ka, hindi hadlang yan. Diba sabi ng Panginoon, He is our healer. Kayang-kayang pagalingin ng Diyos basta may pananampalataya ka. Yun yung magko-convert ngayon from spiritual to physical. I-claim mo, I am healed in the mighty name of Jesus. Healed ka kapatid, ipamuhay mo na healed ka na. Mamamalayan mo na lang, wala na yan. Kahit ako, personal experience ko po yan, yes, He is our best doctor. Talagang our healer. Ako po dati, nagpaato talaga ako pag may, dati kasi nagkaroon po ako ng sakit dati, nagka-TB ako dati. Naging conscious po talaga ako, ako sa mga sakit-sakit. Pero napagod ako Ang hirap Kasi yung mundong to, corrupted na, nandyan na yung mga sakit, diba? Given na. So, tayo, kung magiging ganyan ka, di ba malulungkot ka lang sa buhay mo, lagi kang palaiwas sa lahat. Pero ngayon, wala na. Sige lang. Sige lang, nandyan si Lord, aking best healer. Pag may mga nararamdaman ako, ay papahil ko lang yan kay Lord. I am healed in Jesus' name. I-command mo mga kapatid Yan po yan. I-command mo. Kunwari masakit ulo mo, kausapin mo. I'm commanding you head in the mighty name of Lord Jesus Christ to stop hurting. I am healed in the mighty name of Lord Jesus Christ. Mamaya wala na yan. Ganyan ang faith. Full surrendered, walang alinlangan, no doubts. Yan po yan, declare. Amen. Declare, yun yung pananampalataya. Tingnan nyo po yung may blood discharge. Na hinawakan niya po yung laylayan ng, talagang nakipagsiksikan siya, hawakan lang yung laylayan ng damit ng Panginoon. Kasi yung faith, yung full surrendered faith. Na alam niya, pag nahawakan niya, gagaling siya. Yun ang faith na gusto ng Panginoon. Kaya, talagang naanong Panginoon nun, diba? Sabi niya, sino yung humawak? Diba? Sino daw yung humawak sa kanya? Kasi nga, pagka talagang ng Panginoon, yung ganun mong pananampalataya, doon, yun yung gusto ng Panginoon. Doon niya ipagkakaloob sa'yo. Di ba mga kapatid? So, yun po yan pananampalataya po talaga. And, alin pa, yung dito sa topic, di ba, ayan nga po, nandito na nga po tayo sa kaharian ng Panginoon. Tayo'y lumalakad sa kanyang righteousness, holiness, na may matibay at ito yung pader Ito yung sabi dito, yung na-topic ni Sis Nika, yung nagtayo na sila ng pader. Kasi nawala na nga yung mga altar ng Diyos-Diyusan natin dati, di ba? Yung mga demonic entities, na-cast out na yan sa buhay natin. Wala na yan. Kasi nga, ang tanging hold lang naman ng mga demonic entities po sa atin, ay yung mga ginagawa po nating pagkakasala. Pero the moment na natanggihan na po natin yan, ano pa ba yan? Yung mga pride, hatred, yan yung grip nila, yan yung hold nila sa'yo. Kaya pag yan ay sinurrender mo na, tinanggal mo na sa'yo, wala na silang hold sa'yo. Kapatid, wala na. Pero the moment na ikaw pa... Atilin para siyang room. Yung mga spirit parang room, yung pride mo, yun yung room nila, yung anger mo, yun yung room nila sa puso mo, parang ganun po. Yes. So, kailangan, wala na silang babalik-balikan dyan na room. Diba? Wala na. Papawasak. Talagang wasak. Altar yun nga yung altar ng Diyos-Diyosan, diba? Tanggalin mo yan, kapatid. Yan kasi yung hold nila sa atin. Ng mga demonic entities. Na kapag binigay mo na naman ng doorway sila, andyan na naman sila. Diba mga kapatid? So, kailangan po, wag nyo silang bigyan ng doorway. Wag nyo po silang bigyan ng hold sa buhay nyo. Diba? Lagi nyo pong tanggihan ng inyong mga sariling desire ng inyong mga laman. Nagpo-purify po sa atin. At yan nga po, bumubunga po siya ng mabuting bunga sa atin. Kaya po nag-reflect sa ating buhay pisikal, diba? Sa ating pananalita, sa ating mga pamumuhay, sa ating isip, sa pag-uugali natin. Nagiging kawangis, diba? Unti-unting nagiging kawangis na po tayo. Tinatransform tayo sa wangis ng Panginoong Hesus. Yan po yan. And then, namumuhay na po tayo ng righteous and holy sa Panginoong Hesus natin. And then, sabi nga po dito, no, sinik nila ang Panginoon, diba? They have sought the Lord our God. We have sought Him and He has given us peace on every side. So, they built and prospered. Given na po ang prosperity sa kingdom ng Panginoon, given ng blessing. Given na yan. Ang gusto lang niya yung puso mo, kapatid. Yung yung ibigay mo sa Kanya yung buong buhay mo, yung buong puso mo, ibigay mo sa Kanya. Para siya na yung bahalang magbigay sa'yo ng abundance sa buhay mo, ng blessing. Diba? Ng prosperity. Yan po yan, mga kapatid. Kasi nasa kingdom po tayo ng Panginoon. Given po talaga yan. So sabi nga po din dito,
Na yung nagkaroon nga po ng labanan, eto na po yun, nagkaroon na po ng labanan. Tapos umiyak po si Asa sa Panginoon. Ang sabi niya, there is none like you to help between the mighty and the weak. Help us, O Lord our God, for we rely on you. Yan nga po yung sabi ni Sis Nika, no? Sila ay hindi na nagre-rely sa kanilang mga sarili, bagkus sinurrender na nila sa Panginoon. Yung problema, ito nga po yung mga kapatid, turn your problems to praise. Katulad nga po ni David, di ba? Nung namatay yung kanyang anak, nag-praise siya sa Panginoon. Hindi na po siya napokus sa malungkot, hindi na. Nagpuri siya sa Panginoon. Ganun po yun, mga kapatid. Katulad po ni Asa dito, talagang nag-rely siya sa Panginoon na ang Panginoon ang bahala sa kanila sa laban na ito. So yan po yan, mga kapatid. Pag sinurrender mo na yung buhay mo sa Panginoon, ang Panginoon na ang kikilos. Diba? If God is with us, who can be against us? Kahit napakarami po niyan, nung mga kumakalaban po sa atin, diba? Spiritual po ang laban, diba? Naggumagamit lang sila ng mga tao. So, kahit napakarami nila, kahit tayo, konti lang tayo, kahit nga po tayo lang, basta nandyan po ang Diyos sa atin. If God is with us, who can be against us? Talagang talo yan. Pulbos talaga yan. Sabi nga po, 1 John 4 verse 4, ang sabi po dito, no? Little children, you are from God and have overcome them. For he who is in you is greater than he who is in the world. Diba mga kapatid? Yung nasa loob mo, Panginoong Hesus, Diyos. Greater yan kapatid kesa dun sa mga kalaban. So magtiwala ka, ibigay mo sa Kanya, di ba? For the battle is not ours, but the Lord's. Sa Panginoon ng laban, kapatid, kailangan mo lang mag-surrender. Full surrendered faith, matatag, di ba? Sabi nga po dito, mga kapatid, no? Nanalo po sila. Talagang napulbos po yung kalaban. Ang Diyos po ang gumalaw, nag-surrender lang po sila Asa. Diba? Yan po yan eh. The Ethiopians fell until none remain alive. Wala pong natirang buhay sa kalaban. For they were broken before the Lord and His army. Amen. The men of Judah carried away very much spoil. Talagang, diba, nasamsam nga po nila yung mga, ayan no, they have plundered all the cities, for there was much plunder in them. Fear of the Lord was upon them. Kasi nandun yung takot nila sa Diyos. Nagpuri sila sa Diyos. Imbis na malungkot, imbis na 'di ba, na mag-worry. Yun. Yan ang kabaliktaran. Pag ikay nagwo-worry, ibig sabihin wala kang pananampalataya, kapatid, kulang ang pananampalataya. Sabi nga ng Panginoon, of you of little faith. Napakaliit naman ang pananampalataya nyo. Kita nyo yung Panginoon, nung nasa boat sila, tapos nandun yung mga disipulo nag-aalala. Tapos ang Panginoon natutulog, ginising nila. Tapos sabi ng Panginoon nung gumising, pakaliit naman ang pananampalataya nyo. Tapos isang salita niya lang sa storm, kumalma. Diba? So ang gusto lang ng Panginoon, mag-surrender tayo sa Kanya, manampalataya tayo sa kapangyarihan niya, na kayang-kaya niya yan. Yung sitwasyon mo sa buhay mo, kapatid, kung ikaw ay nahihirapan ngayon, kayang-kaya kang, talagang kayang-kayang tanggalin ng Panginoon yan eh. Pero, ang inaayos niya sa buhay mo, yung puso mo, kapatid. Pag may hinihiling po tayo sa Kanya na blessing, given na nga po yung blessing eh. Pinoprotektahan tayo ng Panginoon dun sa hinihiling natin. Kaya hindi pa niya yung binibigay kasi tinitingnan niya muna yung puso mo kung kaya na ba ng puso mo. So, una niya yung inaayos. He is fixing your heart posture, your heart intention, yung unahin mo yung intimacy mo sa Kanya. On a person, sabi nga po ni Sis Nika, no? Intimate relationship mo on a personal, deeper level sa Panginoon. Yan po dapat yung masolidify eh. Na kailangan ma-delight ka sa Panginoon, na siya ang lahat sa'yo, na kahit anong uno sa buhay mo, na kahit ano pa yan, ay walang makakagiba sa'yo. Diba? Kasi ikaw at ang Panginoon magtitiwalaan eh. Kayong dalawa. Talagang you and Him against this evil world. Yan po yan, mga kapatid. Talagang maaasahan mo ang Diyos. Isurrender mo lang yan, kapatid. Diba? So sabi nga po dito, yan, talagang masayang-masaya sila kasi nga, pinanalo sila ng Panginoon. Kasi sinurrender nga nila yung battle sa Panginoon. And yan nga po,
na-plunder nga po nila yung lahat-lahat, 'di ba? Na-spoil po sila sa ganyan. Ganyan po yung mangyayari sa atin. Ang Panginoon po talaga ang nagbibigay. Ayan po yun yung blessing. Kasi dahil sinurrender mo, sabi nga ni Sis Nika, no? Talagang nandyan yung provision ni Lord. Kasi nag-surrender ka sa Kanya, hindi ka nagtiwala sa sarili mo, binigay mo sa Kanya ang laban. Ano nangyari? Victory. Yan. Kasi ang Panginoon, napagtagumpayan na ang mundo eh. Talagang He overcame this world na. Kaya tayo, yung linatag niya na makipot na daan, yung path of righteousness na dinadaanan natin, victory na yan, kapatid. We are on victorious position. Ang kalaban, they are in a defeat position. Kaya po sila ay desperado. Kaya po ang tanging ginagawa lamang nila ay para mapatalikod tayo, dinidistract tayo, 'di ba? Steal, kill and destroy. Yan yung ginagawa nila para tayo lahat ng paraan ay gagawin nila para tayo mapatalikod sa ating pananampalataya. Pero hindi po tayo papatinag, 'di ba? Kasi nandiyan ang Diyos. Hindi tayo pababayaan. So, habang binabagtas po natin yung makipot na daan, talagang surrender yourself. Deny yourself talaga. At i-surrender mo yan sa Panginoon. At sa kaduluduluhan, 'di ba? Yan. Kaduluduluhan ng buhay mo kung pinamuhay mo yan, 'di ba? Na endure ka until the end na may nandiyan yung pananampalataya. Yan, garantisado yan mga kapatid. Ikay talagang pagkakalooban ng Panginoon ng walang hanggan na buhay. And then pagbalik niya, 'di ba? Kung kung buhay pa tayo sa pagbabalik niya mga kapatid. Yan po yan. Excited na nga. Sorry mga kapatid, meron lang pala ako idadagdag. Sorry na, medyo mahaba. Yung kanina nagtanong si Brother Raymond ba? Ikaw ba yun, brother? Nagtanong ka kung bakit, kahirapan? Regarding sa kahirapan ba yun? Nakalimutan ko na yung pinakatanong mo, brother eh. Kung, ano nga yung tanong mo kanina? Yung parusa daw po yung kahirapan, ate. Parusa ba yung kahirapan? Ganto kasi yan mga kapatid. Nasagot naman ni Sis Nika. Yung mga sagot kanina, sagot niya, dagdag lang to. Kasi tayo, pag hindi ka nakaranas ng pain and suffering sa buhay mo, 'di ba? Paano mo paaasamin yung eternal life na wala ng paghihirap? 'Di ba? Kung maginhawa ka ngayon, wala kang kahirapan, paano mo paaasamin yung eternal life with the Lord? 'Di ba? Yun po yun. Kung every time na nafo-frustrate ka, may mang nangyari sa buhay mo, kahirapan, sickness, death, pain and suffering, you are longing for what Jesus prepares for us. 'Di ba? No, wala po kasing tawag dito. Kung walang pain and suffering, hindi po tayo maglulong, hindi tayo magwi-wait, hindi natin i-desire yung buhay, yung eternal life nang wala tong mga lahat ng tong paghihirap. Kaya dito pa lang pinaparanas na yan ni Lord para doon pahinga ka na lang, brother. 'Di ba? Lahat na yan dito, pinaparanas niya na, sige, kasi pansamantala lang naman. Tiisin na natin, kasi saglit lang ang buhay natin dito. Kaya nga dito pa lang, binibigay niya na yung pain and suffering. Para tiisin po natin, para pagdating po doon, wala na. Pahinga na lang, kaginhawaan na lang. Kaya yan po yan mga kapatid. So tiisin po natin, yan po ay way, tama po yung sinabi ni Sis Nika. Yan ay way para lumapit tayo sa Diyos. Para isurrender na natin sa Kanya lahat-lahat ng hold sa buhay natin. At saka, binibigyan po kasi ng consequence ni Lord ang mga tao. Dinidisiplina niya po ang mga tao. Kunwari sila yung may pagkakasala, di ba? At may gusto si Lord na matutunan nila para magrepent at maglumapit kay Lord. Yun yung binibigay. 'Di ba? Para nga po lumapit, magbalik loob na. Yes, may idadagdag lang ako dun sa sinabi mo. Sige po. Doon kay Brother Raymond. Yung hirap na nararanasan mo, sakit, paghihirap, ano man yan, pagpasalamat natin yan sa Panginoon. Kahit anong hirap yung pinagdadaanan, mas mapasalamat natin sa Panginoon kasi nararanasan natin yan dito. Kagaya nga ng sinabi ni Sister Bless na hayaan natin maranasan yung hirap dito. Kasi darating ang panahon sa Kanya makakaroon tayo ng kapahingahan. Nandun yung kapahingahan kasi natin sa Panginoon. Wala dito sa mundong ito. Kasi yung mundong ito ay puno talaga ng suffering. Kaya kailangan, brother, hanapin mo yung Panginoon. Nandito ka nasa Panginoon ka Nasa Panginoon ka na. Ang tanging gagawin mo lang,
pagkatiwala mo sa Kanya kung ano yung pinagdadaanan mo. Yes, i-commit mo sa Panginoon. Bigay mo sa Kanya. Lord, nahihirapan ako. Hawakan mo yung puso ko. Ikaw lamang po ang may kontrol ng buhay ko. 'Di ba? Kasi siya lang naman creator. Siya ang creator. Siya ang may kontrol ng lahat. Mahihirapan ka ngayon, pero darating balang araw, giginhawa ang pamumuhay mo kasama ang ating Panginoon. Ito na yun bit-bit mo na yung cross mo Yan na yung cross na binibit-bit mo. Binubuhat mo na yung cross ng hirap ng buhay mo. Kasi nga, sumusunod ka na, lumalakad ka na sa Panginoon. Hindi biro yung hirap na pagdadaanan natin na lumalakad sa Panginoon. Kasi lahat ng suffering, nandiyan dyan. Lahat ng hirap, nandiyan dyan. Kaya tanggapin natin yan. Kunin natin yan, di ba? Kung paano nga ang Panginoon tinanggap yung paghihirap niya, na inaalay niya yung buhay niya para sa atin, ganun din ang gawin natin. Buhay, binigay ng Panginoon para iligtas tayo. Buhay din ang ibabalik natin sa Kanya, magtitiis tayo sa hirap sa mundong ito, di ba? Para yung ginhawa na yun, yung makasama natin siya. Kaya, kapatid, huwag ka magpapadala sa bulong ng kaaway. Bulong yan ng kaaway. Bulong ng kaaway sa'yo yan. Pinibigyan ka niya ng mga iba't ibang klase na magpapagulo sa isip mo para panghinaan ka ng loob. Huwag mong hayaan na magkaroon ka ng doorway na mapasok ka ng kaaway para mas lalo kang panghinaan at lumayo ka sa Panginoon. Pero hindi, huwag mong hahayaan, kapatid. Yun lamang mga kapatid yung nais kong i-share. Tsaka yun nga sa topic ni Sis Nika. Yun sa topic ni Sis Nika, yung, di ba, tama si Sis Lynn, yung sinabi niya na huwag natin hayaan bigyan ng kaaway ng doorway para mapasok tayo. Kaya nga po, nagtatayo na tayo ng bato, 'di ba, nung makilala natin ang Panginoon, masik natin yung Panginoon. Inalis natin yung lahat ng mga Diyos-Diyosa na sinasamba natin. Pinalitan na ng Panginoon yun. Nilinis tayo, inalis tayo doon. Tinayuan na tayo ng Panginoon ng bato. Bato na magpapatatag ng pananampalataya sa atin na sa Kanya lamang tayo magtitiwala. Wala tayong ibang pagkakatiwalaan kundi siya. Kasi siya yung bato. Siya yung rock na nag-a-abide tayo sa Kanya. Diba? Kaya mga kapatid, huwag nating hayaan yung mga puso natin na pinapasok ng anumang klase ng bulong ng kaaway. Pray agad, magdasal tayo kaagad sa Panginoon. Pahawak kaagad natin ang puso natin sa Panginoon na huwag tayong kainin ng mga bulong ng kaaway na yan. Kasi napagtagumpayan ng kagaya nga po ni Sis Nika, sabi niya, napagtagumpayan na ng Panginoon yung mundong ito. Kaya walang dahilan para hindi natin mapagtagumpayan din ang mundong ito. Kasi kasama natin ang Panginoon. Yun lamang mga kapatid. Salamat. Man. Ay, Ate Angel, may dadaglag din po ako dun sa nabanggit niyo yung pinakauna. Yung pasalamatan natin yung Panginoon dun sa hirap na nararanasan natin. Kasi mga kapatid, form kasi ng worship sa Kanya or pagpipraise nga po sa Kanya, pagpupuri sa Kanya. Kasi dun sa New Testament, nalimutan ko po kasi kung anong book. Sabi dun, parang si Apostol Pablo po ang nagsulat po nito, na sa kahit anuman daw pong kahirapan na ating nararanasan, papurihan natin ang Panginoon, pasalamatan natin siya. Kasi nga po mga kapatid, yung suffering, kapag suffering din, yung respond mo, di ba, nagkaroon ka ng parang hopelessness, anxiety, depression, yan po kasi ay pagkain ng mga demonic entities. So, sila po ay kumakain through that, respond mo. Yung depression mo, pagkain nila yan. At kinakain ka na ng buhay. Hindi mo nalalaman in spiritual realm. Nagpepestahan ka nila. Lalo na kung
kumbaga, nagpapadala ka dun sa kanilang, ayan, mga binibigay na parang mga bulong na nagkukos sa'yo para i-doubt mo yung sarili mo or kung sino pa, or even the word of God, magkaroon ka ng fear, magkaroon ka ng anger, bitterness, unforgiveness. So, pagkain po kasi nila yan. So, yun, every time na ang respond natin is ganun, na parang sinasabayan natin sila, so, yun, nagiging pagkain tayo sa rin. So, yun lang din. Kaya, yun, sabi natin, Angel, pasalamatan natin Panginoon. Kasi ibig sabihin ng nun, na control ang Panginoon sa lahat at nananatili tayo sa Kanya. At alam natin na part lang din yun ng purification at sanctification kasi part din yun ng kinikilala tayo ng Panginoon, yung pagkatao natin, kung hanggang saan tayo magtitiwala po sa Kanya. So, yun. Ano yan, Sister Nika, yung sinasabi mo na sa Romans 12? Ayun. Part yung mark of a Praise God, true Christian. So, yun din po, magdadagdag din po pala ako. Tunay naman po talaga na kahit anong hirap and sufferings yung mga dinaranas natin sa buhay ngayon, lalo na nga po dito sa mundo, 'di ba? Na nakikita na po nating lahat na talagang sobrang hirap, mataas yung mga bilihin, mahal na yung mga, alam niyo po yun, yung mga ginagamit natin, 'di ba? Yan na po yun. Ayun na yung parte ng tribulation na talagang mararanasan natin. Kasi, yun nga po, no, sinabi ng Panginoon talaga sa atin, marami tayong hirap na mararanasan dito. Lalo-lalo na pag lumalakad po tayo sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Dahil, yun nga po, no, kailangan natin masaktan. Kailangan nating mahirapan. Kasi hindi naman po natin makakamit yung papahingahan kundi tayo mahihirapan. Kaya ngayon pa lang talaga, kailangan na po nating maranasan lahat yan. Kasi kung di po natin yan mararanasan lahat, is paano na lang po yun, diba? E di parang wala lang, parang tayo nag-accelerate onto past process na hindi po natin dinanas kung ano yung dinanas ng Panginoon noon sa kanya nung buhay pa po siya, diba? So, yun po, kailangan talaga nating maranasan lahat-lahat ng mga paghihirap dito sa mundong ito, mga kapatid. Kaya, instead na i-focus natin yung mga sarili natin dito sa mga bagay sa mundong ito, why not na sa kanya na lang natin i-focus? Kasi kayang-kaya niya naman ibigay talaga lahat. Kayang-kaya niya. Kayang-kaya niyang i-support yan kung ano man finances yung meron ka ngayon, kung ano mang mga finances yung nahihirapan ka ngayon, kung ano mang mga problema yung nahihirapan ka ngayon, kaya niya yan. Kayang-kaya niyang alisin sa'yo lahat yan, kayang-kaya niyang linisin sa'yo lahat yan, kayang-kaya niyang ibigay sa'yo lahat yan. Gusto niya lang is mag-abide ka sa kanya. Gusto niya lang is sa kanya mo ibigay yung puso mo, sa kanya mo na ipagkatiwala lahat. Kasi nothing impossible to the Lord. Paano nung, ito share ko lang din po sa inyo na one time, yun nga po no, na birthday ko po, nung day na yun. And then, siguro, like, may ginamit si Lord na isang tao out of nowhere. And yun po no, na bigla na lang pong nag-chat. And then, bigla na lang pong sinabi niya na, ganon, na ayun nga daw po, na parang may nais daw po ipapatid si Lord na magbigay ng blessings. Then out of nowhere po yun, na talagang wala po akong inaasahan na something, talagang out of nowhere lang. And then biglang boom, doon na po siya nag-boom. Kaya grabe kumilos si Lord, hindi natin alam yung mga ways niya, ng mga bagay-bagay. Yung talagang makita ka niya na, ay, maayos tong anak ko, sige, ibibigay ko sa'yo to, wait ka lang. Ganon, mga kapatid, ayun yung gusto niya, yung faith mo talaga is buong buo, tunay sa kanya. Hindi yung magre-relay lang tayo na, porket wala tayo nito, parang, ano na to, ganyan. Hindi po, mga kapatid, hayaan natin na siya po mismong kumilos sa ating mga sarili. And, ano ko rin po na, sinabi nga po, diba, sa 1 John, Chapter 2, yung dito nga po, do not love the world or the things in the world. Na yun nga daw po, no, sa lahat ng tao na nagmamahal sa tao ay hindi nga galing sa Diyos. Yung mga bagay nga po no, na nakikita natin dito sa mundo. Kaya po, iwasan na po natin na ibaling yung ating mga sarili dito sa mga makamundong bagay.
Huwag natin ibigay, isurrender. Tulad nga po sa na-topic ni Sister Nika na devotion ko din po nung mga nakaraan. And share ko nga po, no, nabanggit na rin po to ni Ate Lynn, na ang kagustuhan po ng Panginoon ay trust, tiwala, obedience, pagsunod, surrender, pag-surrender sa Kanya ng lahat-lahat, kagustuhan, desires, yung mga, alam niyo po yun, yung mga ano pa natin dito sa mundong ito, yung mga holdback pa natin, surrender, relying sa lahat sa Kanya, lahat ng mga bagay-bagay na gusto nating gawin, mga kapatid, and pure heart, yung totoong puso. Yun po yung kagustuhan sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, dito po sa ating buhay. Kaya po, always rely on the Lord, always trust on the Lord, always surrender on the Lord, everything. Every day, mga kapatid, isurrender nyo sa Kanya every day, isubmit nyo sa Kanya every day, kung ano man yung mga pinapasok, binubulong ng kaaway sa inyong isipan, negativity, bad thoughts, lustful thoughts, lahat-lahat, mga kapatid, ibigay nyo sa Kanya yan. Kasi, if you already pray to Him, like, lalo nyo pag dumaan na yung temptation, yan, mga kapatid, talagang mawawala na lang yan, magugulat na lang kayo, talagang bugsh. Parang ano yan, parang kislap ng kidlat, yung bilis. Ganun po siya. So, yun lamang po, mga kapatid, always trust in the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength, mga kapatid. Yun lamang po. So, sana po may natutunan kayo sa naging topic natin. Ito nga po sa itinuro ni Sister Nika. Sa oras po na ito, mga kapatid, magpasalamat po lagi tayo sa Panginoon kasi lahat-lahat ng sufferings na nararanasan natin ito, walang-wala sa ibibigay na kapahingahan po sa atin ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Yun lamang po. Salamat. Man, Brother Joe, baka may dadagdag po kayo. Wala. Nanay Evelyn, Brother JC, baka meron po kayong insights. Nasa biyahe ata siya, sister. Ayaw nga pala. Sorry na, akala ko nakauwi na si Brother eh. Kayo muna sis kasi parang nakikiliti ako. hindi ko ma-explain yung pakiramdam. Parang nakikiliti ako na iwan ko sa nangyari kung kiliti na to. Parang Ano joy yan, na. brother? Joy kay Lord. Amen. Ay, share ko lang din po pala, mga kapatid. Before ano po ba, kasi nito, nakurot ako sa kanina na yung kinoment ni parang si Raymond yata yon, Brother Raymond. Sabi daw niya gusto daw niya na sa langit na. Bigla na lang ako napaano sa mga mata ko na wala namang hapdi, walang pawis. Paray akong Tapos, ayun, comment ako ng comment sa kanya. Kasi napipil ko kasi yung niya, yung tawag nito ba, yung pakiramdam niya. Kasi that's a part of growing, spiritual growth, physical, emotional, and spiritual dito sa mundo. Kasi alam naman natin, hindi talaga lahat ng buhay natin na mararanasan natin yung puro na lang tawag nito saya or tawag nito kasiyahan. May din yan, may kakambal kasi yan na may mga pagpighati or mga pain, problema, ganyan. Para talaga yan sa buhay natin. Kaya nga, lang tayo, keep it up lang tayo, laban lang tayo, dahil hindi naman tayo talaga pababayaan ng Panginoon. That's why we always rely and trust in God no matter what happen, through pain and happiness. Keep fighting na, malapit na natin makakamtan ang promise ni Lord, yung eternal kingdom na inihanda niya para sa lahat talaga ng
tumutupad sa kalooban niya. Kaya keep it up lang tayo dahil kunting ano na lang, kumbaga kunting kimbot na lang to. Kunting kimbot na lang. Para saan naman yan, ano, mga experience na yan sa ano nga, yung tulad ng sinabi ni sis kanina, sa promise ni Lord para sa bawat isa natin na grabe, ano lang, kalingking lang or napakaliit lang tong na ano, mga experience na mga ano dito, happiness minsan, tapos minsan ano, problema, sakit, problema sa pera, problema sa love life, problema sa ano, sa physical, lalo na sa kung may ano tayong dinadamdam sa katawan natin, gaya ng sakit. Pero walang yan sa ano, sa promise ng Lord sa bawat isa sa atin. Kaya andito nga tayo ngayon, kahit through social media lang, nagpapalakasan ng bawat isa. Kasi ito talaga yung will ng Panginoon na ano, bigay kalakasan. Kasi siya naman talaga yung lakas natin. Wala tayong wisdom, knowledge, at saka strength kung wala siya. Dahil through Him, we are nothing. Kaya, ay message ko talaga kay bro, Raymond, don't lose hope because God is always here for us. No matter what happened, always cry on Him, in joy and in pain. Tulad niya ng kanta, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day. Dapat pasalamat talaga natin lahat. Kahit naman sa mga pain, sorrows, circumstances, problems, struggles, whatever. Salamat natin kasi it's a part of our life here in this world. Kaya keep it lang. Kasi yung mga mga niga thinking na yan, niga mindset na yan, it's a way of enemy na ini-inject sa bawat isa sa atin para yung promise ni Lord siya ba, hindi natin talaga. Kasi alam ng kaaway simulat sa Paul na nasa pa tayo, as according to Jeremiah chapter 1 verse 5. Alam niya talaga kahit nasa pa tayo sa sinapupunan ng ating bawat ina, alam na niya kung sino tayo at kung ano tayo at kung para saan tayo. Kaya gagawa talaga at hindi lalayo yung kaaway para sa bawat isa na anak ng Diyos. Kasi dito minumol yung heart natin para magiging totoo talaga siya na gold. Kaya nga, wag tayo dapat manghinaan ng loob. Kasi na-experience ko yan. Maraming beses na-experience ko yan sa buhay ko na marami ang time na nag-attempt ako ng suicide. Marami. Tapos, yung parang mabaliw na ako sa kahit magtanong ako or ako sa mag-open sa Diyos. Kaya nga, surrender lang natin lahat. Iiyak natin yung mga bigat na mga nararamdaman natin sa isa't isa. Kasi mahirap kasi yung sitwasyon na yan. Lalo na pag yung sinabi niya kanina pa na kumbaga pagod na siya dito sa mundo. May kasi yan, may tendency kasi yan na inuudyukan talaga ng kaaway na to the point na na talaga magdesisyon. Kasi napakahirap talaga yung na yan, sitwasyon. Kaya nga, tatagan lang natin yung mga loob natin. Huwag tayo maghinaan ng loob. Always lang tayong read always the Bible, the Word of God. Kasi isa din yun ng way para
mag-flee yung kaaway. Pray, 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 pray without ceasing kasi para hindi talaga makahome yung kaaway sa kahit sa isip natin. Kasi ano talaga yung kaaway napaka ano niya, aggressive niya. Para yung tayong mga anak ng Diyos unting-unting bumagsak kahit paano na tayo kunting kimbot na lang talaga kaya lang bro, kaya natin yan, kaya mo yan bro. Alam ko na alam mo na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Parte yan ng buhay. Always remember that na hindi ka rin namin pababayaan. Always pray ka namin. Kasi lang tayo. Ganon lang. Yun lang. Maraming salamat. Salamat po sa Amen po. encouragement, Brother JC, para kay Brother Raymond. Baka si Nanay Wilma, Nanay Evelyn, baka may dadagdag pa sila. Praise God. May dagdag lang din ako mga kapatid. If ever wala na. May dagdag lang ako. Di ba na sa 2 Corinthians na topic natin yan na yung reference natin doon yung sa Philippians, yung kay Apostol Pablo na sabi niya nga doon, nakikibahagi po talaga tayo sa suffering po ng ating Panginoong Hesus para matulad po tayo sa Kanya. Hindi po tayo matatransform sa wangis niya totally kung hindi po tayo makikibahagi sa sufferings niya. Kasi nga po, kung ang Diyos nagkatawang tao, naghirap, tayo din po. 'Di ba? Tayo din po. So, as 'di ba, siya yung head natin, tayo yung body, naghirap yung head, maghihirap din yung body, naghihirap din. So, talagang po yan, party po, tama yung sinabi ni Brother JC kanina, will po yan ni Lord, party yan ng sanctification. Di ba na po yung sanctification? Hanggang na po yan, hanggang huli ng hininga natin, and before, di ba, pagkadating ng Panginoon, so sinasanctify, party po ng pagpapabanal sa atin, party ng paglilinis sa atin, ay yung pain and suffering po talaga. Kasi dyan po, na talaga nai-strengthen yung ating mga pananampalataya, at talagang tinetest po tayo sa ating pananan. Lagi pong sinishake, di ba? Lagi po tayong tinetest at sinishake po ng Panginoon kung talagang tatagal po ba talaga tayo hanggang dulo. Kasi yan po yan eh. Nga po ito no? Makipot na daan. Napakakipot po talaga. Parte na po yan yung pain and suffering, yung kahirapan, lahat ng nararanasan nating hirap. Parte po yan ng makipot talaga na daan. At para lastly na lang, i-share ko lang po sa inyo mga kapatid yung yung nakita ko lang din po ito. Sabi ko, ang ganda naman ito. Di ba kanina, yung regarding sa altar ng mga Diyos-Diyosan, di ba winasak ni King Asa. So, ngayon, kung dati, para yan sa yung mga sinasabang mga Diyos-Diyosan. Ngayon, ang altar natin, di ba, where we worship the Lord. Sabi nga po ni Sis Nick, worship natin sa Panginoon. So, yung meaning dito nung parang may meaning siya, altar, di ba? A-L-T-A-R. Yung letter A, ask God to take it. So, pray. Tama po yung sabi ni Brother JC, to true prayer. I-pray. Ask God to take it. Yung lahat ng problema mo ngayon, yung nararanasan mo ngayon, ask God to take it. I-surrender mo lang kay Lord. So, pray. Yung letter L, let it go. Ibig sabihin, surrender to the Lord. Letter T, trust. Trust Him. Sa will ng Panginoon, ipagkatiwala mo sa Kanya. Letter A, accept. Accept that it is not yours to carry. Hindi tayo, 'di ba? It's not us, it's not our battle. So, Nawala. okay na po. Okay na. Ayan. Ulitin ko lang yung letter A, accept, it's not yours to carry. So, hindi po natin to battle. Katulad nga po ni King Asa, talagang yung problema, di ba, ang dami, no? Milyon yung kalaban samantalang sila kakaunti lang. Pero,
isinurrender nila sa Panginoon. 'Di ba? Siya ay lumapit sa Panginoon, nag-rely sa Panginoon. Tinanggap niya na hindi nila kaya. Kasi sabi nga ng Panginoon, no, God's grace is sufficient to our weaknesses. So kahit talagang sa kahinaan natin, andyan yung grace ng Panginoon. Siya yung ating strength. Kaya nga sabi po ni Apostol Pablo, for when I am weak, I am strong. Kasi yung strength na yun, hindi sa ating sarili, kundi galing sa Diyos. Yun po yan. So, lastly, letter R, dun sa altar, release it. So, let go mo lang sa Panginoon. Let go and let God. Talagang mag-surrender ka sa Kanya. Have faith, have steadfast faith, matatag. At lastly na lang yan, turn problems to praise. Yan nga po yan yung kanina, since ba nagsabi nun sa comments. Lahat ng problema, Angel, lahat ng problema po natin ngayon, lahat ng hirap, lahat ng pain, suffering, i-turn to praise nyo yan kasi yan yung, 'di ba? That is part of worship and then yung obedience natin sa Panginoon. So yun lamang po mga kapatid, maraming salamat po. And may bago na naman natutunan about sa altar. Praise God. Altar. Dami talaga yung nire-reveal sa atin. Sa Ano araw-araw. ko lang, may add ako. Ito kasing itong cross, malaking simbolo kasi ito para sa atin. Hindi lang dito na kumbaga nagpakamatay yung Panginoon nating tagapagligtas. Ang simbolo kasi niyan sa bawat isa din sa atin, lalo sa mga suffering and pain. Isipin talaga natin na plus yan. Always think positive talaga dapat tayo. Ano man ang mayari. Always think positive. Huwag tayong nega kasi about sa nega, hindi yan espiritu ng Panginoon sa kaawa niya. Kaya always think positive. Na andyan talaga siya palagi. Always makikinig para sa atin. Kaya then about din sa tawag nito, about sa mga Diyos-Diyosan. Speaking of sa Diyos-Diyosan, nung papunta ako gabi, nabiyahe ako gabi, mula Agusan hanggang Butuan, nag-preach ako sa bus. Nag-preach ako sa bus. Then malapit na sa Butuan, sa Bayogan City, may katabi akong pasahero na babae. Nung nabanggit ko ng about sa Revelation 21 verse 8, biglang kumalampag siya. Kasi ba't daw sinali ko daw yung about sa rebulto. Muli akong na-challenge. Umabot talaga sa punto na parang nagkasagutan kami na. Tapos pinaglaban talaga daw niya, bakit pa daw dinadamay na wala naman daw kasalanan. Yung point ko, kasi sabi ko sa kanya, kasi ma'am, kahit nga yung tawag nito ma'am, itong tawag nito, mag-iidolo ka ng tao, idolatry nga yan. Ano pa kaya yung sinabi ng Panginoon na ginawa sa sa wangis na gaya ng tao, sa bato, sa kahoy, at saka sa tawag nito, sa plastic. Tapos intindihin mo kung totoong Diyos yan, bakit ibibinta? Tapos minsan ipapautang. Tapos sasabihin pa na nagpapaswerte. Kung tutuusin, kung nagbibigay swerte yan, dapat kung siya yung nagtitinda na nagsasabing nagbibigay swerte, dapat hindi dapat niya ibibenta para mas lalo kunwari o kumbaga siyang suswertehin. Isipin mo yun. Di talaga siya kaya nga another challenge niya sa akin kasi gusto niya talaga akong patahimikin mga brothers and sisters, sabihin yung katotohanan. Dahil ang totoo po talaga ma'am, sabi ko sa niya, wala talagang relihiyon na makapagligtas sa atin or mailigtas. Dahil ang klaro-klaro sa kahit isang verse lang na pagbabasihan. John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Diba? Tapos, sasabihin mo na may relihiyon talagang makapagligtas sa tao. Kahit saan mo balik na rin, ma'am. Sabi ko sa kanya, hindi. Kasi may totoo talagang simbahan na na
makapagligtas. Kung may totoong relihiyon pala, sabi niya. Kung totoong may relihiyon, saan lulugar si Lord Jesus? Sa sitwasyon na yan, kung may relihiyon na totoo, isipin mo, ma'am, sa dinami-dami ng relihiyon ngayon na nagsasabi at kumbaga nagdadala ng salita ng Panginoon, which is si Lord Jesus yan. Because according to John 1:1, in the beginning was Word, and the Word was God, and the Word is God. Diba? Siya yan. Kaya sa dami-dami ng mga tao ngayon, lalo na mga relihiyon, kumbaga ginagamit lang nila yung salita ng Panginoon, which is si Lord Jesus. Dahil yan yung sinasabi ni Lord Jesus. Sa hindi pa siya babalik o paparito dito sa mundo, marami ang magsasabi na sila ang Kristo. At ang karamihan ay magpapaligaw sa mga tao kahit nga mga pinili, ililigaw nila. Hindi lang yung ibig sabihin niya na yung mga nagkiklaim ngayon na tulad nung He is the anointed Son of God, tapos may sila daw si Lord Jesus, na nanahan daw yung espiritu niya, then siya na daw yung hindi may kasi yung ibig sabihin ng mga salita ng Panginoon. Dapat talagang pagbasihan yan sa physically, mentally, at spiritually. Kaya di pwedeng sabihin mo na may relihiyon talagang makapagligtas sa isang tao. Dahil kahit saan mo basahin, kung magbasa ka lang ng salita ng Panginoon, wala ka talagang makikita na may relihiyon na makapagligtas sa bawat isa sa atin. Isipin mo, pag bulay-bulayan mo, grabe talaga siya. Lumalaban talaga siya, gusto niya talaga kung patahimikin, tumahimik ka dyan. Dumating talaga sa punto, brothers and sisters, na nagalit na yung conductor sa amin. Kaya di talaga ako kasi katotohanan kasi yung pinaglaban ko Kaya di talaga niya ako mapatahimik. Kaya sabi ko sa kanya, alam niyo ma'am, hindi mo talaga ako mapapatahimik. Dahil tumayo ako dito, ipinaglaban ko yung katotohanan. Dahil itong katotohanan na to, ito ang magpapalabas sa atin sa hawla, sa kumbaga gapos ng mga kasinungalingan ng kaaway dito sa mundo. Kung willing ka pong tumanggap sa katotohanan na which is the Lord Jesus, masisit free ka niyan. Papakawalan ka. Yung mga kandinang gumagapos sa iyo, yan, matatanggal. Ang sakit kasi sa tao, at ang hirap kasi sa tao, may alam siya, pero hindi naman, kumbaga, isinisurrender niya talaga. Kahit nga, minsan, alam niya na hindi siya tama, pero nagpapakatama. Ganyan yun ng kaaway. Ayaw talaga tumanggap ng pagtutuwid. Dahil yung mga taong ayaw tumanggap ng pagtutuwid, kahit mali, mga mangmang daw yan. Sa'yo na basan mo, may natapos ako na ganito, ganyan. Hindi naman ibig sabihin yan, ma'am. Hindi naman yan ibig sabihin. Dahil ang totoo talagang may wisdom, yung may takot sa Diyos. Yun yung unang, totoong may wisdom ang tao. May takot sa Diyos. Kasi pinaglalaban mo kasi yung rebulto na yan, isipin mo may mata pero hindi nakakakita. May bibig pero hindi nakakasalita. May kamay hindi nakakahawak. May paa hindi nakakalakad. May ulo pero walang utak. Kaya totoo pala yung sinabi ng Panginoon dun sa mababasa sa Isaiah, na hindi ko matandaan kung anong verse na yon, na pag ang mga tao daw, kung sino daw ang yung mga taong yumuyuko at saka sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, magagaya daw sa kanila. Kaya pala kahit gaano o ilang beses pang ipaliwanag at ipaintindi sa mga tao na
nagsisimba talaga or nag-ano sa mga ano na yan, umaasa or nanalangin sa mga ganyan pamamaraan na mga gawang bato, hindi talaga makakaintindi kahit nga mata to mata or kahit isampal pa siguro sa pagmumuka ng mga ano ng mga taong yan. Kung ayaw Brother, talaga wait po. Ano siya, nasa Second Kings, yung kay, kanino nga po to, yung minak niya yung mga ano nga, yung mga nagkasamba doon kay Baal, yung mga propeta ni Baal, na sinabi niya, nasa na yung ano nyo, yung ano ng rebukkulto Diyos nyo, bakit hindi siya nagsasalita? yung sa ano ni Elijah, yung hinamon si Elijah. Apa, kay Elijah, apa. Ng mga priest ni tawag nito. Yung mga propeta ba yun? Mga pare. Propeta ni Baal, brother. Kaya nga, ano talaga, dumating talaga punto, sige anak, kumbaga nagpaano talaga ako, nagpababa na lang talaga ako ng ano. Kasi ano talaga siya, gusto niya talaga akong patahimikin. Pero ano may espiritu kasing palaban. Palaban talaga yung pumasok sa akin. Kaya ano talaga, nanaig talaga, glory to God. Kaya nga sinabi, mahal ka na, kaya nga, para manahimik na siya, sinabihan ko siya sa, ayon sa will ng Panginoon, sinabihan ko, mahal ka ng Panginoon, may panahon pa, kasi hindi pa huli ang panahon na magsisi tayo sa mga ganyang mga kaugalian, dahil buhay pa tayo, may panahon pa, hindi pa sarado yung kaligtasan. Kaya mahal ka ng Panginoon. Kaya doon, pag sinabi kong mahal ka ng Panginoon, medyo na siya, kumalma. Sumasagot na siya ng amen, amen. Pero maya-maya, pagbaba niya, ay nagtatalak siya bago lumabas ang nagtatalak. Hindi talaga matanggap ng espiritu na pumasok dun sa katawan na yun. Kaya napatawanan talaga kung gabi talaga. Another experience. Gaya nung pare nung last year yata yun. Ay last 2024. Sabi ko din, nagpatuloy ako mag-preach sa sasakyan, nagpatuloy. Ganyan kasi yan. Baka nagulat kayo sa nangyari kanina na parang nagkasagutan kami o halos mukha na kaming nag-aaway, pero wala yun sa akin. Kumbaga, medyo lumaki lang yung boses ko kasi pinaglaban ko talaga yung katotohanan. Kasi yung duwag, isa din yung pagiging duwag, kahit alam na natin yung katotohanan or tama, kumbaga babawiin lang natin. Yan yung pagiging duwag. Walang kaharian walang bahagi sa kaharian ng Diyos at itatapon sa naglilihat sa apoy. Kaya kasama yung pagsisimba ng Diyos-Diyosan at pagiging duwag. Dahil alam mo yung katotohanan na salita ng Panginoon, tapos hindi mo talaga pinaglaban dahil kumbaga nagpapadala ka sa kaharap mo na ginamit ng kaaway. Pero ang totoo niyan, sinabi ko sa kanila, hindi katawan yung kaaway natin, kundi yung espiritu na anytime pwedeng papasok sa katawan ng tao. Dahil dalawa talaga ang papasok sa katawan ng tao. Una, ang banal na espiritu, at saka yung isa din yung evil spirit. Kaya dyan natin makikita, kahit ang evil spirit ay parang kumbaga parang tama kunwari ba, pero tutuusin, nakikita mo talaga sa kanyang saka yung basta-basta maniwala sa mga, lalo na sa panahon ngayon na maraming ng salita ng Panginoon, na napakagandang magsalita sa harap ng mga pulpito, pero tayo ang nakikinig, hindi tayo marunong magsuri, hindi tayo magsuri din o magbasa sa Biblia, hanggang nakikinig lang tayo. Kaya nga marami ang mga kadalasan niyan, mga taga, kasi hanggang sa pakikinig lang, hindi marunong magsuri sa salita ng Diyos.
Pero marami din nagsusuri ng salita ng Diyos. Wala na po ata. So, yun po mga kapatid. Nawa po, no, may mga natutunan at may mga nanurish po tayo sa naging topic po ng ating kapatid na si Sister Nika na ginamit po ng ating Panginoong Jesus na ipabatid po ang kanyang salita upang magkaroon po muli tayo ng kaalaman at bagong lesson and learning sa ating buhay. At kaya po mga kapatid, magpasalamat po tayo sa Panginoon dahil tayo pong muli ay may natutunan sa kanyang salita.